Isang malaking awesome. So yun guys, may mabilis lang tong live natin na to. Papakita ko lang sa inyo yung mga nakita ko if things go bullish. And like I said, I already gave you the information na yun nga, last bottom na talaga nung nag 18k tayo na tingin ko yun na talaga magpapump na tayo at hindi tayo makabalik dito. But things are actually rapidly changing and I keep on trying to gauge back. Sabihin natin na nung kung babalikan natin to, i-full screen ko lang yung screen natin. Eto, kung babalikan natin tong call ko dito na 2,000, dito sa areas na to na nag 18k tayo. Then bumalik siya, 'di ba? Sabi ko, yun na yung last nun. Hindi na talaga tayo makakabalik. So, nung nandito tayo, nagkaroon ng parang minor surge ng volume, then kala ko may mangyayari or papasakan ng kahit anong talagang malaking capitulation na pwedeng mangyari sa crypto, then that could actually send us to 11 or 12k, pero hindi nangyari. So the moving average na to is really strong, the daily on a daily time frame. So maganda tayo then kung babalikan natin yung isa sa mga naging ideas natin, yun din yung naging proof ko when it comes to 18k, yun na yung bottom talaga, na we are really bottoming. So, ngayon, ay papakita ko dito sa inyo sa ating live natin na to is yung ating potential move if we're going bullish. And I'll be giving you guys our sentimental, then yung technical natin, then also yung magiging standpoint ko when it comes to just in case mangyari nga, ano yung gagawin ko, then what will be my long term. Then may papakita ko sa inyo sa huli ng video na to is yung nakita kong indicator na hindi pa nasisira since 2015 nung nag-bottom tayo sa 2015. This will actually prove that we might be also having that indicator showing again. Then baka nasa bottom na naman tayo, then we will be able to use it, then all in tayo doon sa specific price na yon kung sakaling nandun na nga tayo. But unahin na natin yung nakikita ko ngayon. Okay? So kung sabihin natin bullish yung market, ito yung pwedeng mangyari. Okay? So ito yung gusto kong mangyari. Okay? So kung sabihin natin ito na yung top, okay? Sabihin natin hindi bumutas kasi syempre may malaking wall yan na kailangan tayong basagin. So hindi yan basta-basta nababasag right away. So same thing with this one, 'di ba? Lagi tayong na-reject dito hanggang sa na-fill in na natin yung liquidity na nawala dito. Then yun, sinalpakan na natin ng dollars dito. So yan. Na nakita niya na na natin. Nabasag na talaga natin, which led us to a really good price right now of 34,479 as of this recording. Ngayon, sabihin natin ganun nga yung mangyari. So kung makikita nyo, yan nahihirapan kung sakaling ganito yung mangyari, mahihirapan talaga tayo umangat dyan until, okay, so ito yung sa tingin ko, okay? Ito yung sa tingin ko. Kung dumikit tayo dyan, that will be the first time that we will be touching it. It only takes A, B, C, tas yung pang D, yun yung babasag na talaga tayo. So, what do I mean by that? So, this is the first A. Sabihin natin yung letter A natin dito. Okay? Yan. Ito letter A natin to. Then, ito yung letter B natin. Letter C. Then, letter D. Then babasagin na natin yan. Okay? Then i-retrace lang natin siguro kung saan yung may matigas na support, then aangat na tayo. Then this is gonna be the area where people will be wishing na sana bumalik ng
29K or 30K para makabili sila. Which, what is happening right now na nagwi-wish sila sana bumalik ng 16K para makabili sila or at least man lang 20K. Okay? Pero umuunti na yung mga taong nagsisentiment na or nagpipredict na ang market pwedeng bumalik ng 12K or 11K or at least 13K. Okay? But, saan ko nakuha yung data na yon? So, I've been scrolling down sa Twitter. Ang dami ko nakikita mga bearish, tumatawag ng bearish pa din at this moment. Okay, so I wanna go opposite way kasi lahat sila nadadagdagan na naman yung mga bearish, pero meron ding significant amount of people na nagko-call in pa rin ng mga bullish to the crazy numbers like 50K and 60K to 69K. Babalik daw tayo dito right away. But etong prediction nila na to is inahalin tulad nila dito. Okay, kasi magkamukha naman talaga eh. Okay. So sabihin natin ito yung 2020, 'di ba? Ito yung COVID. Ito yung ating Celsius. Celsius to, ito yung FTX, then ito yung, basta ito na, dito na yung nag-crash talaga ng sunod-sunod. Luna, tapos FTX, tapos Celsius. Okay? Then, napaka-importante din ng mga moving averages. And moving averages actually made me do this live as well because ang dami ko nakitang information na nag-led up doon sa final conclusion natin. So, dahil lang sa moving averages, napunta tayo dito sa topic na to. And yung potential na pwedeng bullish na talaga tayo at wala na tayong chance sa bumalik tayo dito kasi nag-retrace sa dito nag-retrace pa dito. So, naghanap ako ng rason na tingin ko, okay, yun yung hinanap kong rason na okay, since ganun yung nangyayari, dapat dito palang rejected na tayo kung bearish talaga to eh. Kasi bakit? Ito yung market structure niyan kung ganun yung susundin natin. Wait lang Okay. So, ganyan siya dapat. Okay. Yan. Yan. Ganyan siya dapat. Kung hindi naman sobrang accurate pero rhyming lang siya. So, yun yung gusto ko maging title sana nung live natin ngayon, which is The History Rhymes Again. Okay? But not repeats itself. Okay? So, ngayon, ito yung nakikita ko. Ganyan. Okay? Dapat ganyan yung nangyari. So, which is ito yan. Ito yan. Ito yan. Tapos, ito yan. Pero, sobrang taas na niya. So, invalidated siya. Pwedeng, pwede ding sabihin kasi na SL hunting lang to or talagang pinush lang to, etc. Pero, there will be on a shorter time frame, okay, sabihin natin 4 hours, there could be a retracement na pwedeng mangyari. Okay? So, kung gusto nyo maging bullish to, you want the market to just stay in these levels. Ito yung napansin ko dyan. Gusto ko na dito lang magsistay yung level na yan. Okay? Ganyan. Gusto ko na yung market, kung magre-retrace yan, ayoko na re-retrace siya dito. So, gusto ko ganyan lang. Okay? Ngayon, pag nag-stay yan dyan, pwede tayong dumiretso pataas. Okay? May invalidate na lahat tong dinrawing ko na yan. Okay? Nagmukha lang akong tanga dyan. Okay? Ganun yung mangyayari dyan. Pero, sabihin natin mabutas yan at naabot natin yung itong 0.618 na to, area ng Fibonacci. Ito lang gusto ko mangyari. Hanggang dito lang dapat. Kung gusto nyong umangat na talaga tayo to 40K, 42K, etc. Okay? Right away, like within this year, mangyari yon na na maabot natin yung 42K. Okay? But I don't think so na yung mangyayari. I'm very positive na I think we'll just play around 37K, 36, 35, 34, 33. Okay? And the lowest that we can retrace back is 30 to 29K. Okay? Which I will be explaining to you guys using the moving averages. Okay? So if you don't want to use Fibonacci, ito yung nakikita ko. Okay, delete natin to. So if we're gonna assume, which is not advisable, if we're gonna assume, okay,
we'll be assuming this moving averages at itong mga yan. Okay, since nagkakaroon na tayo ng cross, and and lagi kong tinuturo dito sa channel natin na these indicators are lagging indicators. So ano yung lagging? Okay, hindi always. Okay, lagging, it means hindi siya in real time. Okay, laging kung ano yung pinapakita niya na ngayon is yun yung nangyari, and we're just being so reactive to it. That's why nasisira tong indicator na to. Kaya highly advisable na kino-combine siya sa RSI volume pati sa price movement or price action. Ngayon, yun yung gagawin natin. Since may price action na tayo, marunong tayo mag-price action, may alam tayo sa pagbabasa ng moving averages na pag ang 150 nag-cross sa ganito, ganyan, etc. Okay, then we will combine it to the potential reaction ng market. Okay, so how I want this Bitcoin price movement, kung aangat man yan, gusto ko hanggang dyan lang talaga. Okay, now using the moving averages, we can go retrace these areas. Okay, which how I see this blue line becoming like this one. Kung aangat to hanggang dito, ganyan. So we will gonna retrace this blue line, which is the moving average 150. Okay, so pag gumangyan niya yung 150 na yan, okay, or dumere-diretso lang yan, tapos trading yan up, okay, magiging malakas to moving average na to kasi napuprove na malakas. Pero it's also in the rule along with the kung yung moving averages, then yung support and resistance, they're also very much the same in some context. Okay, na pag every time na natetest or nadidikitan natin itong mga areas na to, okay, what happens is humihina yung kanyang strength. Okay, so what do I mean by humihina? Doon siya nababasag. So same thing with what I said a while ago na A, B, C, D. On the fourth time, okay, for sure it will break. Okay, so doon sa third time, magkakaroon lang tayo na small retracement kung titignan nyo yun. Okay, na kunyari ganyan, tapos magkaroon ng ganyan. Makikita nyo na itong price movement natin, binirwingan mo ng trend line, itong low na to, hindi na didikit. Kasi 1, 2, 3, tapos ito yung pang 4. Okay, nangyayari yun. Okay, I always try to teach this to everyone, which is very unconventional, and ayokong ituro masyado yung mga ganong technique kasi pag mali ka ng gamit at talagang subjective yung pagbabasa mo ng mga kung dumikit na ba, lumagpas, or ano ba yon, katulad nito lagpas to, 'di ba? Ano ba yon? Ano lang ba yon? Market manipulation, SL hunting lang ba yon, etc. Now, zoom out ulit natin, guys. Okay? Remember, sa mga hindi pa nagla-like, mag-like na kayo, mag-share at mag-subscribe dito sa channel natin kasi okay, sa huli ng video na to ipapakita ko sa inyo yung indicator na nakita ko, which pwede nyo rin gamitin at pwede natin gamitin para mahanap yung ating bottom na potential kung sakaling totoong mangyari tong 30K. Okay? Now, okay, sabihin natin, yun nga, doon tayo natapos doon sa moving averages na tingin ko, i-retrace niya. Pwedeng umangat, then doon na tayo makakita ng pag ayaw na dumikit doon sa moving averages na yan, we will be able to see like a sideways here on the 38K trying to weaken this overhead resistance, which is makapal talaga tong resistance na to. Kasi kung makikita nyo, using the Heiken Ashi, okay, we have a lot of wicks right here. So, that indicates only a high pressure of selling. Okay, katulad din neto. Ayan, laki ng wick. Kaya nahirapan tayong basagin yan. Tingnan mo. Dito pa lang, nagkakaroon na tayo ng then ni-retrace natin since hindi natin kaya. Then doon na tayo nag-drawing ng trend line natin. Na sana pag nabasag, then same thing with the trend line. Okay, same concept, same context. Every time na i-retrace, humihina. Okay, so A, B, C, then yung D, nabasag na siya. Diba? Ito, basag na. Okay, then i-combine mo siya sa moving averages mo to confirm that, then you can enter. So, same thing what I did with the 18K. I was just too early to mention it to you guys. Nung dito pa lang kasi lumapit siya dun sa blue line natin. Never nangyari yon. Pero dito pa lang sa bottom, nagkaroon na ng contest talaga yung moving averages natin na 20 and 50, which
ito yung magiging next topic natin. So let's focus on the moving averages na 50. Okay? Kung titignan nyo to, lalagyan lang natin ng marker kasi gusto ko balikan to mamaya eh. Okay? I think, okay, and I wanna assert, okay, that this is gonna be the last time that we'll be able to see this bottom. We will never be able to see this bottom, just like what happened in 2015, the $220 price of Bitcoin, where everyone was trying to wish na sana bumalik ng $500, $200 nung nag 1,000 to 2,000 to 3,000 hanggang sa lumipad na tayo lagpas ng 15K. Okay? Now, I will show it to you guys. Okay? Pero lalagay ko lang yung bilog dyan sa tandaan natin, delete lang natin to. Then, iwan ko lang yung drawing na yan. Okay? So, balik tayo doon sa ating ano. So, dinrawing ko ulit siya. Ngayon, yung trend line na nakikita nyo is, itong bottom trend line na to, has been working since 2017 pump, then 2018 dump, then noong 2020 dump, then itong bottom ng January 2023. Okay, but we'll go here. Okay, ngayon this trend lines na dinrawing ko is my is parang kung yun yung tawag ko lang na gusto kong tawagin na adoption. Okay, cycle. Okay, so lahat na nasa loob ng triangle na to, okay, yan, kung saan naglalaro na, ito na yung tinatawag ko na adoption triangle. Okay, ako lang nagtawag nun. Pwede nyo gamitin, pwede nyo sabihin din sa iba, pero i-explain nyo sa kanya or sa kanila how I explained it to you guys. Okay? Kasi meron din tayong market movement na tinatawag na pag nandoon sa ganyan triangle or rising wedge na tinatawag, okay, hindi ko siya tatawaging rising wedge kasi ang rising wedge oftenly 99%, okay, or 90% probability na pag nangyayari yung ating rising wedge, okay, and kahit pababa pa yan, ang nangyayari pag nagkaaganyanan dyan, oftenly nare-retrace natin tong lows na to. Okay? So sa mga marunong ng market, okay, ng market movement or market structure, alam niyo yung sinasabi ko and you will highly agree with what I said. But okay, not on this point. Okay, I don't want to say it that this is gonna be like a rising wedge kasi I want to explain to you something. Okay, and then for the meantime, let's call it as an adoption. Okay, then later mag-agree kayo sa akin kung bakit. Okay, game. So, okay, so I'll give you also the my sentiment analysis on this one and also my fundamental factors na nakikita ko. Okay, but we'll go with the historical patterns first. Okay, so for the first historical pattern is our 2013 level. Okay, so sa 2013 ang mga tayo dito. Okay, nakita nyo, ito na yung top natin. So lagyan lang natin ng drawing. Ito din yung top natin. Okay, now everyone was like asking what happened during the 2013. Bakit siya nag-peak? Okay, then nag-crash siya sa 220, which will be our topic. Okay, so the price, okay, ito, ayan, ito pala 2013. Ito, so this is the top. Okay, then this is the main topic today. Saan na ba yan? I think I lost it. Ito. To 2015. Ito. Lagyan lang natin ng bilog para hindi na ako matatagalan paghahanap pa. Ito na. Yan. Okay. So, September. Memorize ko pa yan eh. Ayan. Okay. Since our main topic is the moving averages. Okay, now. So, kung makikita nyo, ito yung top natin. Cycle top natin yan. Then, kunin natin. Trend line. Pababa. Okay, boom. Okay. So, medyo sloppy yung pagkakaano ko. Lalagay ko lang na maayos. Baka kasi sabihin bias. Hindi. Ito talaga yan.
Okay. So, kung makikita niyo, ito yung top natin. Then, we tried to retest it many times. Okay. So, 1, 2, 3, then nabasag, 4, then retrace, then lipad. Okay. Now, okay, what happened with the 2013? Okay. So, marami nagsasabi na the crash is actually about a lot of FUDs that is happening during that time na uh, Bitcoin is being used for any malicious ways katulad ng uh, DRUG deals, mga human trafficking, blah, 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 any illegal stuff. Okay? But hindi yun yung case. Okay? So, I try to research more and it more and more with the research, okay? Historically saying, okay, lahat na nakita ko, it's all about Mount Gox, okay? So Mount Gox is the main reason why we actually went down, okay? With a lot of scandals na hacking, etc., na hack daw, etc., blah, blah, blah. Okay? Then, yung isa doon, allegedly, actually had a money laundering with the Bitcoin. Then, tinangay daw tong worth uh, of 800,000 noong time na yan, $800,000 worth of Bitcoins during that time. Correct me if I'm wrong. If I'm wrong, comment it down below. Now, everyone's rooting for Bitcoin to go up during that time to break a new level of instead of 1,000, gusto nila mag 2,000, which we did not, and they somehow, okay, perfectly placed the market, okay, place the best capitulation issue on a specific very 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 specific time kasi ang projection or market projection dapat ng Bitcoin during that time is 4,000. Ay hindi, 2,000, tama, 2,000. Okay, gusto nila sa 2,000. Ewan ko, for some reason hindi yun naabot hanggang sa 1,300 and yun na, nalaman ko na okay, Mount Gox, etc. Okay, so tinignan ko, then hanggang sa sinubaybayan ko yung mga nangyari dito hanggang sa ito na yung nag-increase tayo ng volume din dito. So para siyang 2020, okay, or para siya nung Celsius na parang lahat ng tao talagang galit na talaga. Okay, kasi dito na napag-alaman na nahack pa lalo yung iba pang natitirang hanggang sa nagsara na talaga yung Mount Gox. Okay, na lahat nagfa-file ng claims, nagfa-file ng etc. So same thing with the Celsius. What is happening with Celsius during that time? But okay, the market actually was able to breathe and they went on sideways. Okay, so tulad ng sinabi ko, A, B, C, D lang tayo. So wait lang. Tama. A, B, C, then D. Okay. So, we keep on trying to get close. Okay. Then, hanggang sa napagod na talaga tong moving averages na to. Itong moving averages na to, pati itong trend line na to, nabasag talaga. Okay. Now, nung nabasag siya, dito na papasok yung may nakita ko na, I think we'll never go back again to 18K. Hindi na tayo babalik doon. Okay, kasi I think this is Celsius eh. Kung titingnan ko ngayon to, para tong Celsius, then nasa 18K lang tayong levels. Okay? Kasi same thing with the moving averages during that time. The moving averages were at the same level or same movement as what is happening here. Okay, I'm not saying that exactly the same, but it is actually rhyming. How the placement were, then how the moving averages cross to each other, it's likely to rhyme each other. Okay, so ito na yon. Kung titingnan nyo, parang ito na talaga yung market peak. Kung titingnan, okay, it was just so prolonged. Okay, na ito yung 30K, ito yung parang ganon. So, yun yung nakikita ko. Ito yung 30K, ito yung tinry ulit basagin yung 30K hanggang nag-31 lang, bumagsak. Then, we're trying to, okay, umangat na sobra. Nag-34, 35K, parang ganun. So, but I wanna be more conservative na pwedeng hindi kasi baka iniisip ko lang yun eh. Baka ko lang yun. So, ang ginawa ko, zoom out ko lang. Okay? Kinuha ko to lahat, binars ko to. Kinuha ko yung bars neto. Then, tinignan ko kung, wait lang.
Ayan. So, tinignan ko kung magre-resemble siya. So, hinata ko yan dito. Hinata ko siya dito. Okay. Wait lang. Hide all. Ba't ganun? Ba't hindi ko na mapakita yung mga dinrawing ko dito? Anyways. So, basta, pag hinatak nyo yung movie, yung ano na yun, kung titignan nyo, 'di ba dito, eto na yun, eto na yung moving averages na yun. So, nag-cross na tayo dito eh. Eto na yung moving average na 50. Yun yung gusto kong makita nyo. Okay? At pagtuunan nyo ng pansin. Okay? Na eto, nag-bounce siya dito. Yun din yung kukunin natin doon kung sakaling ika-copy-paste natin yan. Okay? So, since kinopy-paste ko siya kanina, hindi ko na maididikit dito. Ewan kung bakit. Okay. Tinry ko siya i-hide kasi kanina eh. So, yun. Yun lang. Hindi na natin siya mababalik. Pero, try ko. Kung hindi, okay lang. Wait lang. Tingnan natin. Yan. Para mababalik ko pa siya. Teka. Ayan na. Mababalik ko ata. Ayan na. Ayan. Pag hindi okay lang. Ayan. So, kung papansin ninyo, wait lang. Ayan. So, dinrawing ko lang siya. So, kung papansinin niya, yan na yan. Okay. Dinrawing ko lang siya ng blue. So, kokopyahin ko siya para hindi siya mawala. Yan. Babalik ko lang siya sa present time. Yan. Yan. Okay. Ang ganyan yan. Yan. So, nagalaw siya. Yan. Ganyan. Okay. So, kinuha ko lang yung pinaka-tip nung kung saan nag-bounce na talaga tayo doon sa 2015. Then, nilagay ko lang dito. Okay. So, ito yung historical pattern. Okay, na nakikita ko. So, aside from the moving averages and the candle patterns, etc. Or, whatever what I have already said. Okay. So, nung 2017, after steady rise, okay, the Bitcoin nearly hit the 20K. Then, nag-collapse siya ng, 3.2K. Okay. Then, by the end of 2018. Okay. So, why am I mentioning that? Okay, kasi, baka pwede sabihin nyo na, bakit hindi 2017, 2018 yung kinuha mong data? Na 2017 tapos 2018, kasi ganun din naman yun. Yun din yung actually common mistake na tingin ko nangyayari ngayon. Okay? Kaya kung bakit tinatawag nila na magkakaroon ng 12K. Okay? Which is, ang ginagawa nila, kinakopy nila to lahat to, na movement na to. Di ba nga, isa to sa mga, parang ang daming uncertainties na nangyari dito sa 2019 na ayaw nilang pumasok. Tapos nung nag-retrace sa dito, pumasok sila. Then, umangat. Tapos, yan na, nagkaroon ulit. Tapos, pumasok lahat sila dito. Tapos, yan na. Doon na pumasok yung Black Swan event, which is in 2020. Pero, eto. Kaya, sinasabi ko na hindi yon kasi I think, okay, we're just being played right now. With all of the news and with all of the wars and everything that is happening right now, they're making us busy right now. Okay, this is my sentiment. Okay, I think the market is trying to play with us. Okay, or the market is actually just trying to do what needs to be done. Okay, it's all about mathematics. Okay, pero itong mga mayayaman or mga banks, wala silang magawa about the numbers because the numbers are very uncontrollable. Okay, ito yung point. Okay, ba't ko sinasabi to? Kasi gusto nila hindi kayo makabili. Okay? Since, katulad ng sinabi ko doon sa last live natin, yung patungkol doon sa BlackRock,
Kung ba't hindi nag-crash yung market nung tinanggal nila, 'di ba, sa listing? Hindi nag-crash. Bakit hindi nag-crash? 'Di ba dapat nag-crash 'yan kung talagang tayo yung nag-pump nun? And more evidently, ang dami na nangyaring ganon na tayo yung nag-pump tapos binigyan tayo ng bad news, tayo din yung nag-dump. So, saan yung case na yon? Ito yun, no? Tayo yan. Okay, tayo kasi nag-pump yan eh. Bakit? Ang dami nating stimulus eh, ang dami nating dollars, ang dami nating pera. Okay, nagprint, pinasok natin ang pinasok dito. Hindi nila ine-expect yon. They were not even expecting that. And even the moving averages cannot comprehend that move. Okay, no one ever predicted that move na kala nila hanggang dito lang tayo. Kaya nagkaroon uncertainties dito na gusto nila i-crash na yung market dito kasi we're being so up already. Then hindi na nila napigilan hanggang sa yun. Bitcoin became a real thing. Okay. Then 2021, okay, dito na pumasok yung mga NFTs or P2E games na you can actually play and earn more money passively. Then so on. Okay? So ngayon, okay? Ito yung fundamental factors, okay? So kung bakit ko nakikita na yung 2015 and 2023 is gonna be, or this line or this triangle, this trend lines, okay, this trend lines up in the top and the bottom trend line, I called it as adoption is because also with the adoption of 2015, okay, it's very it really rhymes with what happened dun sa 2025, okay? Na we saw significant adoption by retail and institutional investors. So powered by kumbaga ng mga platforms like Coinbase, Binance, and Robinhood. Pero ngayon 2023, it is also indeed that the last bottom might be actually already happened during January. Okay, which is etong binibilugan natin dito. Noong January ng 2023, itong binilugan natin na to might be actually the last bottom, which is the 220. Okay? Why? It's because, okay, dito na nagpasukan talaga yung mga institution mula dito hanggang yan. Kaya hindi na natin to ma-manipulate. Kung bakit hindi natin to na tayo lang yung nagmamanipulahan. Hindi natin na magagawa yun dito sa areas na to. Okay? Bakit? It's because institutional came in already here. Hindi lang dito sa etong recent pump na to. I think, okay, when it comes to like researching of what happened, okay, ang nakita ko, nilaro na tayo dito pa lang. Dito pa lang, nung lumagpas na tayo sa moving averages, pinaglaruan na tayo dito. Dito. Yan. Etong dump na to, hindi na to nangyari ulit eh. Okay, hindi na tayo nagkaroon ng ganyang parabolic na pababa. Okay, opposite parabolic na So nangyari, 'di ba? Sobrang siya, parang paslant talaga siya. Ito sliding lang to, sliding. Then they keep on buying it. Na hindi nga dumikit sa sa moving averages na to eh. Ito nabasag to. Okay? But yun, binawi nila ulit 'yan. And sobrang evident na ito, in-explain ko na sa inyo. But okay, here's another thing that I see when it comes to fundamental factors, okay, is yung regulatory environment natin. Okay? Na there is a clear and supportive regulatory stance can actually accelerate the adoption. So for instance, nung post 2015, okay, several countries clarified that their stance on cryptocurrencies, making it easier for institution to engage. Na ganun din yung nangyayari na ngayon. Okay? When I say ganun yung nangyayari ngayon, kung papansin ninyo, okay, sa gera na nangyayari ngayon, ano yung nakikita nilang safe haven? Hindi nga nila makita na yung gold will be a safe haven eh. Okay? Ang pinaka-volatile market pag war is oil. Okay, hindi nila mapasok yung gold, hindi nila mapasok yung So bakit? It's because it's a very very large market to play with already, na pangit din pag sobrang liit or sobrang infant pa ng market. So same thing pag sobrang laki na ng market. Na 'di ba dapat pag nilagay namin yung pera namin doon, 'di ba dapat parang cool lang. It's just that there's a lot of factors as well na nadadagdagan yung supply.
Katulad nun, na ma-manipulate siya. Okay, just like what BlackRock did to gold and now what he is trying to do as well with Bitcoin. Okay, so those are the reasons kung bakit. Okay, but the other one, okay, is because we are ever growing and fast growing technological advancement. Okay, so sobrang redundant pero gusto kong i-explain ng ganun. Okay, so technological advancement reasons. Okay, na yung crypto space daw ay nag-advance with DeFi. Okay, yan, sinabi doon, DeFi. Okay, sinabi yan ni CoinMarketCap na there is a significant pump na nangyayari. So same thing with how the computer was discovered in what was a thing. Or the IoTs, okay, which diniscuss din natin yan na sobrang habang life din yan. Okay, na yung IoTs is discovered then nagsobrang pump din siya. Okay, kung nakapag-invest ka sa mga IoT companies, you could have actually been the most one of the most richest people. Okay, so sabihin natin Microsoft, Apple, etc. Ano pa ba? Yun, so mga ganun. So then also yung NFTs and many more. Okay, yun yung sinasabi do sa technological advancement ni CoinMarketCap. So, eto pa, yung this actually also broadening the ecosystem could actually could act as a catalyst for a new cycle. So, pwedeng yun yung sinasabi ko lang dito na pwedeng hindi mangyari to. Okay, pag nabasa agad natin, it will be a different scenario. Na pag nagpampagad tayo dito, it might go crazy here. Kakaroon tayo ng sideways dito. Tapos dun magde-decide yung market na pwedeng mag-crash or pwedeng mag-pump lalo. Okay, tapos babasagin na natin yan. Wala nang abog-abog. Kumbaga talagang dediretsuhin na natin yan. So, mag-pump, babagbag, gaganyan, tapos boom. Or, bug. Tapos ganyan. Tapos retracing these levels. Ganun na mangyayari. Okay? But, okay, that is gonna be highly unlikely because this market is set to a manipulation, for a long-term manipulation. Ano ibig sabihin ko doon? Kailangan makapasok ng dahan-dahan yung mga institutions dito. Meron lang silang 3 bilog dito. Yan, 3 bilog lang para makapasok sila. Okay? Sa mga areas na nagdidikit na yan, yan lang yung areas na magiging signal nila to sell but only to buy again. Okay? Yan yung magandang sistemang nakita ko din with the 2015 na ginawa nila. But ito yung macro, okay, economic factors, which is I'm not really good at macro economics, but I will try my best. Okay, so ang una dyan is yung inflation and yung fiat devaluation. It's very evident na yun yung nangyayari. Especially with the central bank policies na nangyayari ngayon, the CBDCs, yung mga sunod-sunod na talo ng CBDC, then yung laban natin when it comes to Ripple XRP, then yung pinupush natin na maging BlackRock ng cryptocurrency is Coinbase, etc. Or maging two major asset natin na mapagkakatiwalaan talaga is yung Coinbase and yung Binance. Okay, yun yung isa sa mga narrative na tinitignan ko. Then yung policies and fiat devaluation can actually also drive the people towards the hard assets like BTC. Okay, it's very common sense. Okay, now ito yung global economic health naman. Okay, so dito na pumapasok si World Health Organization sa kanyang mga plataforma and maka New World Order thing. Okay, na the economic downturns might see a flight to alternative assets, so providing a potential boost to Bitcoin. Okay, so sabihin natin, okay, we see that parang blockchain is gonna be a real thing. Okay, di ba IoT tas blockchain, that's gonna boost the cryptocurrency to the new highs or to the moon. Okay, bakit? Kasi ang first practitioner, okay,
meron mga first practitioners since blockchain was there like since 90s, okay? Blockchain was there pero isa siyang tech na hindi lang ginagamit. Okay? But okay, 2000 to 2010, okay, I think like somebody actually was able to, okay, sabihin natin si Satoshi Nakamoto, siguro 2000 pa lang, iniisip niya na since may internet na, I need to be advanced. So same thing here, okay, na yung mga tao, hindi sila advanced mag-isip. Okay, most of the people will not be advanced. Okay, that's why they always like konti lang yung nakukuha nila or mahabang wait time para lang maging milyonaryo sila. Same thing what is happening to us right now. Now we're talking about this. So the global economic health, okay, like I said, okay, will push, okay, kung ano yung gustong maging narrative, okay, kung ano man yung magiging sinasabi ng mundo, yun lang yung gagawin natin. Okay, most of us will do that. Okay, now, ngayon, since, okay, nandito na tayo sa Bitcoin, maaga-aga pa tayo, okay, wala pang halving, ayun yung isa sa mga ipapayo sa inyo na stay in the market, isang taon pa. Diba, nag-tweet ako sa inyo, the next 12 months, 10 to 12 months, playing mo will be the most important decision that you will be doing in your life. Okay, whether you sold all your Bitcoins or your cryptocurrency during those time, it will be still a very important great moment of your life kasi maaalala mo na sana hindi ko binenta. Okay, kung sakali mag-pump to 100k. Then yung next is kung nag-hold ka, nandun ka, nagbili-bili ka palalo, okay, it will be the best decision that you have done in your entire life. Okay? So, ito yung news and sentiment ko. Okay? Positive news flow. Okay? Sabihin natin, news about leading firms or yung mga countries na nag-a-adapt ng Bitcoin can actually provide a tailwind into the theory natin na talagang bullish market na tayo. Okay? Nababasagin natin yung 50k ng mabilis. Okay? Now, okay? The next news and sentiment ko is yung sentiment analysis ko aside from the one that I mentioned a while ago. Okay, so the collective bullishness is kumbaga in forums like yung mga social media, yung yan katulad yung mga Reddit, etc. can actually act as an indicator as well, and which they are. Okay, because everyone is actually becoming bullish, bearish, na sana makabalik sila doon sa areas ng 18. Tapos lumiliit na yung tao na nagsasabi na magto 12k to 13k tayo. Tapos ang dami na nagmo-moonshot ng 50k to 100k. Then same thing with crypto, with the other crypto assets like altcoins na Ethereum, may nagsalita na magiging 20k, magiging ano na daw, na sobrang pump daw talaga yung ating Ethereum, which nag-trending pa yon. Okay? So yun yung news kahapon. Ngayon, okay? Wait lang . Okay, so ito yung mga other historical information na nakita ko with the 2015 na pwede natin maihalin tulad sa nangyayari ngayon. Okay? So, like I said, okay, dito ko na medyo i-close yung chart natin. Okay, so how I see that this 2015 is gonna be your 2023. 2023. Okay, yung 2023 nyo ng October, that's gonna be your 2015 bottom. Okay, malapit ko na ipakita sa inyo yung indicator natin. Chill lang kayo. So, yung economic factors, okay, yung economic factors natin, devaluation of the yuan, 2015, 2016, okay, is actually also doing the same thing with what happened here. Okay, yun din yung nangyayari sa atin. Okay, hindi ko lang maibigay sa inyo yung pinaka-exact information kung yuan din ba yung nagkakaroon ng devaluation, but many currencies are actually having the same thing that is happening at this current date. Okay, so same thing with the 2016, yung Indian demonetization. Okay, may mga ganyan. Then, yung regulatory moves. Meron din tayong sa Japan recognizes Bitcoin noong 2017. Then, meron tayo yung sa El Salvador na na news na i-adapt daw nila.
Okay, i-adapt na nila yung Bitcoin and it's gonna be a legal tender. So, nagpe-play out siya eh. Okay, so 2017, yun yung nangyari. So, somewhere here, wait lang. Gusto ko lang maging sure. El Salvador. Wait lang. Kailan yan? When? WEN talaga. So, September 7, 2021, which is yung peak ng market din as well. Eh, di ba 2017 was also the almost peak ng market. Okay, so September 21, 2021. Okay, so yun nga, ganun din, no? Magpipick na siya, oh. So, double top to eh. Ito yung market top, ito yung double top. Ngayon, ito na. Dito na tayo papasok doon sa technological and infrastructural developments, okay? Marami-rami kasi yung mga pumapasok nung 2017, okay? We're talking about 2017 na guys ha. Okay, kasi gusto ko makita nyo na kung ano yung nangyari doon, nangyayari dito sa areas na to. Yung 2017 natin na nangyayari na yan, okay? Nangyari yan din dito. Okay? So, yung 2017 natin ICOs, di ba? Dito NFTs and mga P2Es, etc. Okay? So, ngayon, okay, dito na papasok yung mga DeFi, pati yung protocols. Okay? So, yan yung mga babantayan yung asset. Kasi, katulad ng injective protocol, ang laki ng inangat ng injective protocol ngayon na parang hindi siya bumababa. Pansinin niyo yun. Kung nabubulish kayo sa Solana, ewan ko ba't kayo nabubulish masyado doon na puro funny money lang para sa akin, okay? Since wala pang masyado ako nakikitang reason, okay? There's a significant reason, okay? But I don't see it as ngayon dapat i-all in ko na siya. Okay, I was able to like all in injective protocol here, then here. Okay, kasi kala ko ito na yung bottom eh. Nabili ako ng injective protocol dito. Pero pakita ko sa inyo yung injective protocol natin. Okay. Yan. Papasadahan ko lang to guys. Kasi nagbenta ako ng injective protocol kanina eh. Tapos bibiling ko ulit siya dito sa area na to. Sa $10 sarado. Okay, kasi gusto kong sagadin yung pera ko dyan. Okay, in-scalp ko siya ng bahagya. Okay, so sabihin natin kung cup and handle to. Sabihin natin, ayan, cup, tapos handle. Ganyan. So good areas to buy talaga tong area na to. Kung cup and handle. Yan. So, 1, 2, tapos itong overhead resistance na binasag natin. Okay, yun yung mga areas natin. TP1, TP2, TP3. Okay, so why am I saying that? Is because the technological infrastructure developments. Yung tingin ko, DeFi tayo. Sinabi ko at diniem ko to kay Ginoong Bakulao. Na tingin ko, DeFi talaga tayo ngayon. Walang iba. Hindi AI, hindi AI siguro 2028. Okay, 2028. Oo, mga probably. Okay, 2028. Kasi AI ang magkakapitulate siguro sa atin or alien. Yung mga fake aliens, mga demonic aliens natin. Okay? But ito yung macro events natin. Okay? So, yun yung next reason ko na tingin ko kung ba't tayo umuulit lang or nirarime yung nangyayari is because the macro events. Okay? Yung economic conditions ng world has still recovering from the 2008 crisis. Weird, di ba? Na hanggang ngayon daw na nararamdaman pa rin natin yan, tapos nadagdagan ng 2020. Trust kumbaga yung trust natin in traditional system has shaken and Bitcoin is actually representing all alternative garnered interest. Okay, so ano ibig sabihin nun? Okay, na noong 2008 daw, okay, ba't ko sinabing 2018? Sinabi ko ba 2018? Pero yeah, 2008 crisis. So yung 2008 crisis, okay, yung 2008 crisis, hanggang ngayon daw, na aano pa daw natin yung ripple effect nun. Kumbaga, nung binato yung bato na yun sa ilog, okay, ngayon pa lang talagang nararamdaman yung wave talaga. Okay, so kung ito yung bato na binato dyan, ito yung masakit, di ba? Na ang dami nakaranas yan ng 2010, 2011, tapos ito yung 2012, 2013, okay? Then, ito na yung last wave na nararamdaman natin. Okay? Na may mga pahapyaw pa pero mahina-hina na lang.
kaso nasamahan ng 2020 COVID. Then, mga sunod-sunod na gera and yung mga propaganda na nangyayari. Okay? But ito yung current scenario na talagang nangyayari ngayon na nagre-resemble dun sa mga sinabi ko. 'Di ba? Una, sinabi ko economic factors, which is yung devaluation, India demonetization, tapos yung ating um, regulatory moves. Then yung pangatlo natin is ano nga yan, technological and infrastructural. Then yung ating pang-apat is macro events. Ngayon, ito yung current scenario natin. Okay, yung global tension and fake wars and fake news na naglipa na. Okay, so na-eliminate natin yung sa Twitter somehow. Okay, kasi yung Twitter dati ginagamit siya for that, pero ngayon na dilute naman, na ano na, naayos na siya. So yun yung nangyayari ngayon, which is nare-resemble natin siya doon sa economic factors kasi meron tayong global tension ngayon, which will lead to our next reason for the current scenarios kung bakit tingin ko nagra-rhyme tayo is yung economic strains. Okay, with the rampant of money printing, okay, and concerns of inflation, people are looking for hard assets like Bitcoin. So same thing would happen before, 'di ba, na hindi nila mapagkatiwalaan yung mga currencies, fiat currencies, dahil nagkaroon ng demonetization, nagkaroon din ng devaluation sa yuan, etc. Yung mga Chinese people were trying to look for investments na pwede nilang ipasok or itago yung pera nila. Now, okay, sa third natin is yung bank run and financial instability, since we're talking about devaluation and etc. Okay? Kumbaga, ialin tulad ko to doon sa ano natin, yung regulatory moves na ginawa ni Japan noong 2017 na ni-recognize niya. Bakit? Okay? So, may halin tulad ko siya doon is because ngayon, 'di ba nga nagkakaroon ng bank runs, etc. and everything. Yun yung rason kung bakit si El Salvador ginaw niya na maging tender nila ang Bitcoin, kasi hindi na nila maano yung currencies nila. Okay, na hindi nila mapagkatawalaan yung bank system already, that will na yun yung magsisave pa ng ano nila, ng country nila. So ito pa, next is yung manipulation claims. Okay, so same thing with the macro events, 'di ba? Nung 2008, 'di ba, sinabi ko sa inyo na medyo masakit-sakit pa yung nangyayari noong 2013, 14, 15, 16. Okay? Now, kung bakit nararamdaman lang natin yung sakit na yon is because of the 2020 and yung mga sunod-sunod na nangyayaring propaganda. But, ayun, manipulation claims natin na nangyayari ngayon, okay, is yung inflow na nangyayari sa Bitcoin ngayon. Okay, na sinabi ko sa inyo kanina, 'di ba, na I think nakapasok na talaga sila. Okay, nakapasok na talaga itong mga mayayaman. Okay? Nagkaroon na ng first phase, second phase. Now, nandito na tayo sa third phase na sana ma-hold talaga to pa sideways. Maglaro lang tayo sa 34, 33. Yan, yung mga magsa-scalp dyan. This is the best time to scalp. Okay? Yun yung nakikita ko. Okay? Kasi it's gonna be a manipulation play na dito from here. Okay, we will never be able to see this area. Hopefully. Okay, hopefully. Okay, kasi I'll be doing a lot of buys here. Then meron pa tayong konting panahon. Okay. Nung sinabi ko sa inyo na yung pinost ko yon na your next place for the next 10 to 12 months. Kailan ko ba pinost yun sa Twitter? Basta yan sa Twitter. Comment nyo down below kung nakita nyo yung tweet ko na yon at ibigay nyo sa akin yung pinaka-exact date. Okay? Kung kailan ko pinost yun. Tapos merong end time yon, may end date yon. So mga probably November din doon na tayo magkakaroon ng major move na tingin ko kung ano man mangyayari. Okay? Na tingin ko, okay, pwedeng pump or pwedeng sobrang dump nun. Okay? Pero sana pump. Okay? So now, okay, so doon sa lahat ng sinabi ko, similarities doon is yung economic concerns, technological advancement, regulatory developments, pati yung public perceptions. Okay, doon lang lahat nagkakaparehas. Simula noong 2015, 2016, 2017, as 2018 bumagsak.
Ngayon, kung titignan naman natin na ito yung 2015, 2016, 2017, 2018, which is yung magiging pump natin yung 2017 sa 2024 Q4. Okay, sabihin natin kasi ang halving natin ay April, somewhere there, Q2. Okay, dapat doon magkaroon tayo ng sideways para ma-prove ko talaga na magpa-pump tayo by Q3 to Q4. Okay? Na naglo-load up na tayo. Naglo-loading na yung pera natin para pumasok sa cryptocurrency. Okay? Gusto ko ganun. Na mag-sideways tayo doon sa August, September, tapos pagpasok ng Q4 na November, October, November, December, yan, September, mga bear months, makikita nyo na nagkakaroon na ng volume out of no volume. Okay? Na Q3 sobrang tahimik kasi lahat nagpapakiramdaman. Parang ganun. So, same thing yun. Ganun yung nangyari sa mga previous halving. Now, ito yung gusto ko na lang sabihin. Okay, bago ko ibigay sa inyo yung isang indicator na never pa nag-fail. Okay, na nakikita ko na pwedeng yun yung maging market bottom check natin. Okay, so yan. Wait lang. So, yun nga. Sinabi ko doon sa KGB na nung 2017 ICOs to. Okay, why ICOs? Because they're trying to get in si Binance pumapasok, si Coinbase trying to get more money and put it into crypto. Then it's all about ICO in 2015, 2017. And DeFi boom will actually happened already or started noong 2022. Then I think it will continue to dito nagsimula yung DeFi na ipinagtitibay nila yung DeFi. Ano yung mga proof ko doon? Samot-saring mga wallet yung naga-updatean, samot-saring mga wallet yung gumagawa ng kabalastugan. Ang pinakaunang gumawa ng kabalastugan sa lahat at talagang na-confirm ko na totoong DeFi nga is the MetaMask. Nung sinabi ko na ayoko nang gumamit ng MetaMask, nangyari na lahat. Okay, dito yan, somewhere dito eh. Yan. So, simula nung pagpasok ng 2022, yan na, nag-crash na tayo. Then, dito na nagkaroon ng need for DeFi or a robust DeFi, mas magandang DeFi. Pinag-usapan pa namin ni GB yung UX, UI, etc. Diba? Na kailangan pagandahin talaga yung mga DEXs, kailangan mas maganda yung ganito, etc. Yung mga decentralized exchanges. Kailangan pasok talaga yung DeFi. Okay? Magkaroon talaga ng magandang platform for decentralized finance para maging confident yung mga buyers pati yung mga sellers na makapag-operate sila na parang Wall Street in Wall Street na hindi natutulog. Okay? Now, okay, dito na yung papasok na yung pumasok din yung mga sunod-sunod na regulatory developments. Napansin niyo yun? So, ganun din yung nangyari noong 2015, 16, 17. Now, dito din, ganun na yung nangyayari na nagsusunod-sunod na yung mga away ng CBDCs, ng SECs, laban for CBDCs, how they will save dollar and makakapag-cope up sa competition na nangyayari dito sa mga powerful countries just like BRICS. Okay? Then, regulatory developments in both periods are actually signaling a growing acceptance and yung recognition kasi ang daming nanonood ng mga ganito katulad ng ETF approval, 'di ba? Regulatory ng Ripple XRP, ang daming taong nanonood nun more than na nanonood ng mga traditional finance news. Okay? Now, dito na papasok yung last natin which is second to the last yung institutional and public adoption. Okay, so maikli lang yun. Kumbaga the recent years natin have actually seen a surge in institutional interest and involvement adding to the cryptocurrency's credibility and potential for growth. Then yung iba ko pang suggestion dyan is yung public perception natin
and yung involvement natin sa cryptocurrency actually had a steady rise. Napansin ko yon guys, na kahit nung nag-crash tayo dito, napansin ko nung nag-quit ako ng 2019, 2020, kasi doon talaga patay talaga yung mga tao, asing wala talaga interest nung nagka-crash na tayo. Tingnan yung liit ng volume mo, tapos nilaglag pa talaga. Tapos ang lilit ng volume. Pero dito, nung nag-crash tayo, tingnan nyo yung mga volume, ang laki pa rin. Nakikita nyo yung mga candles dyan. Wait lang, hindi ko kasi ma-on yung volume natin eh. Wala pala dito. Nasa ibang chart ko. So, ayan, anyways. So, makikita nyo dito pa lang naman eh. Makikita nyo naman sa ASHI natin na malalaki yung candle natin, pati yung mga wicks. So, yun. So, dito na papasok yung panghuli natin, which is yung market maturity natin. Okay? Yung ecosystem of 2022 and 2024 is indisputably more evolved. Okay? Mas parang 1 year old to 2 years old to 3 years old na siya. Okay, hindi na siya yung parang infant talaga na 8 months, 6 months, 5 months, 3 months. Kumbaga, hindi na siya ganun yung pakiramdam na nagiging more confident na yung mga boomers natin. Ang problema na lang natin is yung mga millennials. Millennials na ma-influence tong mga millennials kasi sila yung may pinakamalaking pera na pwedeng ipasok dito sa cryptocurrency, which is yung mga tulad kong millennials. Okay, now, okay, with more infrastructure and clarity and real-world application, that's why I really think DeFi is gonna be also the new narrative. Okay, the best narrative na pwedeng ipasok na magiging wise din para sa mga manipulators ng market na to na i-push ang DeFi to be more secure, to be more, hindi naman sinasabi fully regulated, but wisely regulated, na kung saan hindi maalis yung trilemma natin, which is yung security, transparency, then yung ating, yung decentralization, security, pati yung, transparency. Okay, so ito yung conclusion ko with all of the things that I have mentioned. Then, sasabihin ko na sa inyo yung ating huling indicator na nakita ko. Okay, so while the past performance is not indicative of future results, okay, sa lahat ng sinabi ko, okay, yung current market conditions natin, okay, na actually coupled with the historical trends, okay, and hinanapan ko talaga, or baka praning lang ako kasi gusto ko naghahanap ng dahilan para masabi na nagbo-bullish na tayo at hindi na tayo babalik sa 16K, okay. But the Bitcoin Bitcoins drop to 16K, like I said, might be the last of its kind. Okay? Kung bakit ko nasabi yon, may halintulad ko kasi siya dun sa 2020, $220 post Mt. Gox era or effect. Okay? Kumbaga, yung all of the criteria na mga sinabi ko, yung technological, economic, market dynamics, actually provides a strong case for that claim. Okay? Pero however, okay, really depends kasi ano pa rin tayo, volatile pa rin tayo eh. Anything can happen. Okay, yung akala ko nga hanggang 30K na naman tayo kasi 1, 2, 3 gusto ko bumalik muna eh. Bumalik muna ng mababa, pwedeng bumalik ng 27K, 22K man lang sana, tas bumalik tayo dito. Babalik na tayo sa 33, yun ay babasag talaga. Yun, so ang gusto ko dito, bumalik tayong ganyan sana. Masarap sanang bilhin yun. Kaso, ayoko na mag-bet doon eh. Na mas maganda siguro makapag-bag ako dito sa level ng 27, nakapag-bag na tayo. Ngayon, bumalik ng 30K, major move yun. Ay, ng 30K, bilhin ko ulit. Ngayon, kung bumaba ulit, okay lang. At least may position ako doon. Okay lang kung mawala na yung ano ko. At least nandun lang siya. Naka-spot hold lang siya sa mga secured wallets ko. Hindi sa Sexes, okay? Now, ito yung nakita ko. Okay, since naghintay ka, ito yung nakita ko. Okay, so dito sa 1 month time frame, kung titingnan nyo, diba, ganyan na ganyan siya eh. Okay, ganyan na ganyan din siya. Okay, so ngayon, ito yung indicator na yon. So, pag nagtatap tong red na to, or yung red mismo, hindi yung blue huwag nyo na tignan yung blue. Okay, itong red natin na to,
na nagko-call in siya for bottom. Okay? So same thing with this one. Pinair ko lang siya dito sa hash ribbons natin. Okay? So sinabi niya dito buy, maaga pa nga buy na siya, 'di ba? Ito nagpapa-buy na siya. Pero dito, the moment that nagkaroon na tayo ng parang bumababa na tong red na to, dapat more on nagiging matapang ka na. Kasi bottom na tayo ulit dito sa red na to, which might be also signaling that we're nagtatap na tayo. Okay? Para malaman ko nagtap na talaga tayo at hindi na tayo makakabalik doon is might be late already if you do this is pa nag-cross. Okay? Pero pag nakikita nyo lumalapit na every each month, parang lumalapit dapat nag-exit ka na. So, ginamit to ng isa sa mga YouTuber na, ayan, sino yung mataba? Hindi si Bitboy basta yung kapangalan ni Bitboy. Bitboy din siya may boy din siya pangalan. May boy din siya sa pangalan niya. Basta yon nakausap lagi nila basta yan. Yan. So, etong guy na to, ganun yung ginagawa niya. Ito yung naging indicator niya. Tapos, yung isa, si Crypto Crew, na lagi ko sinabi sa inyo, na feature ko pa yan sa mga video ko. Si Crypto Crew University. Okay? So, ginamit din niya to. Okay? Now, okay, ganun din yung nangyari dito. Okay? So, meron na tayong 2015. Okay? Nangyari na siya. Nangyari din dito sa 2019. Okay? Then, hindi siya nangyari dito sa 2020. Why? It's because it's a Black Swan event, March. Then, nangyari din siya dito. Okay? So, nangyari siya dito. Nangyari siya dito. So, para i-wish natin na sana bumalik pa tayo, malabo. Okay, kasi kamukhang-kamukha nito. Ito kamukhang-kamukha nito. Kailangan mo ng Black Swan event para maibalik ka dyan sa area na to. Para lang bumalik to sa area na yan, nag-Black Swan event. Okay, nag 3,900 yung Bitcoin. Napaka-imposible. Posible. So, anong Black Swan event ay pagdadasal mo? Nuclear war? Ganun. Mahirap yun. May maraming pwedeng Black Swan event, another pandemic, pero hindi na effective. Okay? Evergrow, kumbaga, something never happens twice. Okay? Hindi mo maloloko yung mga tao ng dalawang beses. Kumbaga, yung population, yung like yung vast numbers. Okay? Hindi natin kayang lokohin sila ng ganun. Okay? Gumana yung COVID kasi never pa nangyari yon. Okay? Never pa nangyari yung COVID-19 na yan na sobrang contagious talaga. Okay, so ngayon, yun yung nakikita ko. Okay, nag-cross na tayo. So every time nagko-cross, di ba, nakikita nyo? Every time nagko-cross, pababa, itong red, okay, nakita natin na talaga magpa-pump na tayo. Sige, tingnan natin kung magpa-pump tayo. Okay, tingnan natin. Sana mag-pump. Okay, kasi dito din nag-pump Okay, nag-pump tayo. Ngayon, yun din yung magiging indicator mo. Pag bumaba na yung red dito, alam mo na nagtatap na tayo. Kasi ganun din yan natin. Pag nag-bottom na tayo, malapit-lapit na tayo. Nasa kalahati na tayo ng top natin. Okay, pero pag lumiliit na ulit yan. Parang bumagal yung yung pagbulusok niya pababa, tapos nag-sideways na siya. Okay, start to get out. Okay, does this work with other assets? I don't think so. It's just like Bitcoin. Because this is a market sentiment indicator. Okay, so yan. So, yun yung nakita ko. And I think it might happen, it might not. Okay, there's still a large probability na hindi siya mangyari. But I want to be on a safer side to get you guys on board. Okay, na sana makapag-on-board kayo. Okay, pero yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo guys. I hope you guys actually had a really wonderful week and also start your week with a blast.
try to get into cryptocurrencies more and more and makialam kayo sa mga nangyayari. Pero chismis lang ang lahat ng yon. Kailangan nyo pa rin aralin, planuin at kilusan hanggang nalimutan yung sariling script. May ibang script. Ayan, so yun lang. Guys, chismis lang ang lahat ng yon. Okay? Huwag niyo akong pakinggan. Malay nyo, mali ako talaga eh. Di ba? So, gusto ko lang ipakita sa inyo na meron din naman akong bullish sentiment. Pero, kailangan nating i-assess talaga. Kasi, ayaw kong i-assess to ng ganito eh. Ito yung sinasabi ng mga tao. Gusto nila yung trendline from the top dito, tas ganyan. Ang hirap i-assess niyan, lalo na kung naka-logarithmic ka. Mahirap i-wish yan. I-wish yung ganyan. Ito, ganun din yung nangyari dito eh. Yun yung sinasabi kasi nila yung sa 2020. Ito, gusto nila itong mangyari. It's very hard. That's very unlikely. Okay? So, yun lang guys. Okay? Chismis lang ang lahat ng yun. Ulitin ko, okay? Para sure na talaga to. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye guys. Ayan lang. So, guys, huwag niyo kalimutan mag-like mag-share. Okay? Pero yun lang yung gusto ko i-share sa inyo. Inagahan ko lang yung live kasi may iba akong ginagawa. Tapos ni-record ko lang. Tapos i-upload ko na siya sa inyo ngayon. Okay? Alright. Have a great night you guys. Salamat.